Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin natin ang tungkol dito sa mga kaganapan po kay Dabarkads at Tasha Mulak. So, nung nakaraan po, nagkaroon po siya ng kick-off mall show. Dito po yan sa Tansa para po yan sa kanyang new series ng The Bad Genius na mapapanood na po by July 17. Maraming mga Dabarkads natin ang nagtungo doon, especially yung mga Atasha Natics na talaga namang love na love si Atasha Mulak. E napanood ko nga po yung ilan sa mga kaganapan doon. Paglabas pa lamang po ni Atasha Mulak at pag-akyat ng stage, ang dami pong naghiyawan agad. And also, marami din pong mga pumunta dito. Maging yung second floor, mga kadabarkads, ang dami pong tao. At para po sa mga nakakamiss kay Atasha Mulak, mga kadabarkads, nag-promise po siya na babalik siya dito sa Itbulaga. Ayon nga po sa kapatid insider, Atasha Mulak prioritizes acting debut, promises Itbulaga comeback. So, miss na miss niya na daw po ang mga Dabarkads natin. And malay nyo, one of this day, makita nyo na lamang po agad si Atasha Mulak sa Itbulaga. So, abangan nyo po yan, mga Kadabarkads. Samantalang, congratulations naman kay Andres Mulak and syempre kay Ashtin na naka 12 million teaser views in just 24 hours para po yan sa kanilang bagong movie na Minamahal 100 Bulaklak para kay Luna. So, grabe po talaga ang Mulak twins, no? Talagang namamayagpag dito po sa showbiz industry. Sila po yung talagang tinitilian ngayon ng mga Gen Z and syempre tayong mga millennial. Samantalang si Boss Joey De Leon naman ay naglapag po ng panibagong painting and syempre statement para po yan sa 46 years anniversary ng Itbulaga. So, puminta po ulit si Boss Joey ng 5 green apple, mga Kadabarkads. Sabi nga po ni Boss Joey, 5 apples today mean 24 days before our 46th anniversary. Ang apple daw sa Tagalog ay apholid. So, nasisense ko kay Boss Joey De Leon na siya yung super excited dito sa 46 years anniversary ng Itbulaga. Siya yung mas super excited kasi parang every other day meron siyang pa-countdown sa anniversary po ng Itbulaga. Syempre naman, 'di ba? Siya nga yung naggawa ng titulo na Itbulaga, 'di ba? Kaya nafi-feel ko po, mga Kadabarkads, yung excitement na meron si Boss Joey. So, na-imagine nyo ba kung sino po yung mga guests, special guests ng Itbulaga para sa kanilang anniversary? Ako, feel ko magbabalik yung ibang mga old Dabarkads na minahal natin. Plus, di ba nagbigay po ng clue ang TBG na page and binalik po yung 4 years anniversary nila na ginanap sa Araneta. Kaya merong mga nagsasabi na clue na ba ito na doon gaganapin ang 46 years anniversary ng Itbulaga kasi nga po napakalawak noon. Lahat ng Dabarkads pwedeng makapasok doon. So, i-claim na po natin yan, mga Kadabarkads, dahil deserve naman po ng Itbulaga ang bonggang celebration ngayong taon. Next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto sa kanyang Instagram story na nangyari po kahapon. So, nagpunta po ulit siya dito po sa burol ni Manay Lolit Solis at this time kasama niya na po si Bossing Vic Soto and syempre si Baby Tali, yung mami po ni Ma'am Pauline Luna Soto. So, nakita natin dito yung talagang closeness ni Bossing Vic Soto or nitong si Pauline Luna or yung family niya kay Manay Lolit Solis. Kasi hindi po pupunta yan si Bossing Vic Soto dito kay Manay Lolit Solis kung hindi niya po yan close at talaga namang turingan nila ay pamilya na. Ayun nga po sa caption ni Ma'am Pauline Luna Soto, "We love you, nanay." So, pansin niyo ba, mga Kadabarkads, parang grabe naman itong taong 2025, 'di ba? Kasi ang daming mga
showbiz personality na talaga naman pong nagpapaalam na. I mean, talagang nawawala na po dito po sa atin. Although may mga edad na, pero bakit naman sabay-sabay at sunod-sunod, hindi po ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Miles and Maine Mendoza na issue. So, mas nag-trending ito ngayon sa lahat ng social media platform at maging na mga kilalang vlogger, tinatopic na din po ito. Maging ng malalaking page dito po sa Facebook, pinag-uusapan din to. Kaya mas lalo po itong nag-trending kasi maging sila, napapansin nila yung pag-iiwasan ni Miles and Maine Mendoza. Sabi nga po ng isang fan dito sa Facebook, dapat na daw pong mamagitan ang TVJ or ang AAA dito. So, kinakalampag na po nila ang TVJ at hindi daw dapat ito i-tolerate. Tulad po ng sabi ni Normie. Sabi niya, TVJ, pasok. Sana maayos o kausapin niya sina Maine at Miles. Kung ano mang dahilan ng pagtatampukan nila. Parang may pader na nakaharang sa kanila kahit sabihing show must go on, di dapat ganon. Huwag i-tolerate ng TVJ yan sana kahit paano gumitna sila para sa akin. Magaling na co-host si Miles, kahit sang segment siya ilagay, kaya niyang dalhin. Tito Sen, kilos na po, baka sakaling makinig sila sa inyo. So, ganyan po kagigil ang mga dabarkads natin or ang ilang mga casual netizen na magkabati na po ng tuluyan si Maine and Miles Ocampo. At pumagitna na nga dapat daw ang TVJ or itong si Tito Soto dahil baka daw pwede pang masolusyonan yung awayan po nilang dalawa kung ano man po yung pinag-aawayan nila na yan kasi sayang naman daw yung friendship na nabuo po nila ng ilang taon. And yung pagbati daw po ni Miles Ocampo at pagsagot ni Maine Mendoza kay Miles Ocampo bilang pasasalamat sa pagbati nito ng anniversary ay parang pag-respeto lang daw yun sa show. Yan po yung ilan sa mga nababasa ko. Kasi para sa akin, parang okay na naman si Maine and Miles Ocampo. Pero, andun pa rin po yung pader Nakita nyo po yung ganap nung Sabado. Si Miles nasa gilid, si Maine Mendoza nasa kabila. So, hindi pa po sila totally okay mga kadabarkads. And mukhang hindi lang po rivalry ang pinag-awayan nila dito, kundi malalim ito mga kadabarkads. Hindi po sila magaganyanan kung putyo-putyo lang yung awayan po nila or hindi ba malalim. Parang feeling ko malalim yung hidwaan po na nangyari sa kanila. Kaya siguro dapat na lang natin pong galang yung space na meron sila ngayon kasi siguro dito sila mag-heal. Antayin na lang natin maging okay sila Maine and Miles Ocampo and someday sana po mangyari yon. So anong sa inyo dito mga kadabarkads? Please comment down below.